Hello, my dear Kasunset Moments. Welcome back dito sa ating little sharing in our video or vlog. Dapit hapon rin talaga rito. It's past 6 o'clock in the afternoon or evening. Pero andyan pa rin yung lumulubog na araw. Well, kumusta po ang eleksyon dyan sa Pilipinas? Katatapos lang po pero busy pa rin ata ang COMELEC sa ng mga official counting ng mga balota. Pero medyo katakataka rin yung mga pangyayari o resulta ng eleksyon sa Pilipinas. Parang rin, yung paglabas ng first American Pope, si Pope Leo the 14th, na kumbaga kinauna-unahan yun. And the cardinals did not expect na one from America will really come out as a pope. Dahil nga baka daw tawaging superpower pope. Dahil sa he's from America. But we just learned na double citizenship siya sa Peru, sa Amerika, but originally from America, Chicago, pero ang linguistics, and of course from America, he can speak English very well. Spanish, Italian, German, so most of the languages. And yun nga pala, nakabisita na rin pala siya sa Pilipinas noon pa, nung siya pa namumuno sa Augustinian denominations. Okay. Yesterday, election. Kaya yung mga kandidato puyat at puyat talaga. And good for my friends. Sabi ko, matulog kayo sa daytime para maganda kayo kung magpupuyat kayo sa gabi. And there it was. Puyatan sila, nag-aabang ng mga counting, ng mga balota. And of course, sa national talaga, though hindi pa tapos ngayon, but we can see the shadow of those mga winners talaga. But, katakataka rin, number 1, number 2, number 3, wala yun sa administration no? Of course, the administration have the shout, the sounds, they have the transportation, they have the control of the local government units. But hindi nawala sa top 5 ata yung o sa top 6 yung mga kandidato nila. Parang isa lang ata yun sa alyansa. Isa o dalawa. But not really all those 5 or 6 are for the administration. Andun sa mga oppositionist din, lalong-lalo na ang number 1, number 2, or number 3. Talagang katakataka. Marcos and Aquino, alam na natin yung history dyan. Medyo laban ng yan, sa kasaysayan na rin lang. But currently, nagibabardagulan ang Marcos Duterte parties. Pero, yun, 5-5 daw 5-5 ang sa administration, 5 din sa oppositionist ang or opposition ang lumitaw. And ayun, yung nasa number 12, yung pinakahuli, kapatid pa ng Pangulong Marcos, ng Pangulo ng Pilipinas, ang nasa pinakabuntut talaga sa mga, kung maaari man, ay talagang officially lulusot na si ate, ate ng Pangulo. Pero it's there. We can see how the graphs move up and down, left to right, and we hope that today we can have this final counting and declaration or proclamation of the winners.
And I'd like to congratulate also my 3 or 4 good friends sa nabunturan our dating provincial board member ata yun. But after his 3 terms, he ran as city councilor of Nabunturan. Congratulations, our Councilor Raul Caballero. And also, our friend in Isabela, Kawayan natin siya, Kawayan Isabela, our Councilor Konsehala Pilar Kabakungan. Congratulations sa iyo. And meron din sa mga taga-Antipolo ang mga inari sa clans, yung governor, yung mayor doon. To the Inaris families, congratulations. We pray that you can serve heavenly Rizal and Antipolo as we looked onto Antipolo for its development, not only on the industrial aspect, but also on the spiritual and moral aspect of your city and the province of Rizal. Lastly, ito yung tinutukan ko talaga. Every day and every day, I pray morning and evening and check my Facebook account on how I can help for his campaign. Our Councilor, Engineer Felix Sanchez, who also made it. And congratulations sa inyo po. Pinagtataka ko lang, dati kayong number 1 sa election, sa dating election. Ngayon, andun ka sa number 7. Now, to take a look on the trend, history, medyo may naaninag akong bardagulan nata. Galing din ako dyan, and I know money talks. When I was there, bumibili yung kabila, sa kabila rin bumili, kumbaga hindi ako bumili, inutang, kumbaga kinuha ko yung pera nila, kaliwat kanan. But I know I have my heart, I have my thinking, kung sino ang ibuboto ko. And God really have a plan, kaya naging number 1 yung kaibigan ko. Kaibigan natin dyan sa Bawang, La Union. Pero, muntik-muntikan na nung number 8 lang siya, number 8. There are also only 8 councilors sa Bawang. Number 8 hanggang ating gabi, number 8 nakahabol sa number 7. Bakit yung number 1 naging number 8, number 7? And I tried to take a look na rin. Psychologically, practically, philosophically, logically, historically. Maraming balintungan. Money talks. And ayun, sa unang partido ni Jesus, may balimbing talaga doon. May gumapang na binenta. Binenta ang kanyang pinuno. So it's not only politics. There's no party or political party in the Philippines talaga. Kung baga, nag-i-enroll lang yan kung saang section sila pupunta. Or mag-i-enroll man yan kung saang school sila mag-aaral. Pero along the way, ang gusto lang talaga nila kung saan sila pwedeng maging honor student ba, maging student body president ba, student council, maging cum laude or what. Kung gusto mo mag-cum laude, doon ka sa isang college na isang isang classroom lang ang kalaban mo. Kung ikaw ang first honor doon, di magna cum laude ka doon. Cum laude ka doon. Kung hindi, cum laude. Pero
ang mahirap sa loob ng grupo, wag na party ba? Political party o siguro nagparty-partihan na sila doon, na? Nag-cheers-cheers na sila, nagkampay-kampay na siguro sila ngayon. Pero, kung merong party sa loob ng party, baka yung party sa loob nagba-blackjack, baka merong nagsusugal doon, may mga bet, at ayun, di mo na alam kung sino talaga yung dapat talagang nasa maayos na role sa kanilang grupo. Sino ang karapat-dapat dito na titingin sa economy, sa health, sino ang karapat-dapat dito sa education at kung saan-saan pa, sa industry or economy, medyo tingin ko, medyo nabalasa. Nabalasa. At titingnan mo na lang sa blackjack kung saan ka talaga titira kung makuha mo yung lucky 9. So may demolition team sa loob. May demolition team sa loob. Kaya huwag ka nang magtaka kung yung oposisyonista biglang tumaas, yung administration biglang lumubog, yung dating partido, ganon. May mga talaga dyan, may mga di inaasa-asahan. Kaya buti na lang sa conclave, sikreto, walang kampanyahan, idinaan sa dasal, idinaan sa meditation. Pero, a night or a day before the election, sa gobyerno, andun yung gapangan. Andun yung namamalengke, bumibili. Kung hindi, nangungutang. Kaya, sad to say. Pero tapos na ang election. Hello, pananawagan po. Maglinis naman kayo dyan, yung mga posters nyo, yung mga kung ano-anong iniwan nyo dyan. Kung ano yung mga sinabit-sabit nyo dyan. Linisan nyo naman yan. Kung sabi nyo, ecological advocate kayo, then kayo na mag-umpisa ng linis-linis dyan, di ho pa? May taga-kampanya kayo. Ngayon naman, mobilize your cleaners para hindi naman sagwa. Masagwa na nga yung resulta. Masagwa pa rin, iwanan nyo na lang yung mga daan dyan na puro puno ng kung ano-anong mga sinabit-sabit dyan. But don't worry. Nakita na natin sa historian. May hudas talaga sa isang grupo. Money talks, ika nga. Demolition works. Kaya ingat lang po. Baka may tatamaan din kung re-resback yung mga na-demolish. We hope to arrive for a peaceful government. Bagong lipunan nga ba? At ang pagbabalik ng maganda, maayos na gobyerno ng Pilipinas. Salamat po. Ito lang po ay reaction sa mga pangyayari. Okay, salamat po. Sunset Moments po, dapit hapon sa ating lahat. Si Sir Kutaylo. Maraming salamat po. Peace be with us all. Bye-bye.